Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 69. Lumang Tipan, Leviticus 21, Leviticus 22. Sinabi ni Yahweh kay Moises, nagsalita sa mga pari, ang mga anak na lalaki ni Aaron, at kanilang sinabi, walang isa sa inyo ang gagawing hindi malinis ang kanyang sarili para sa mga namatay sa kanyang mga tao, maliban para sa isang malapit na kamag-anak, para sa kanyang ina at ama, para sa kanyang anak na lalaki at babae, o para sa kanyang kapatid o para sa isang birheng kapatid na babae na nasa kanyang bahay at walang asawa. Para sa kanya maaari niyang gawing hindi malinis ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya dapat gawing hindi malinis ang kanyang sarili dahil sa ibang kamag-anak upang dungisan ang kanyang sarili. Hindi dapat mag-ahit ang mga pari ng kanilang mga ulo o ahitin ang mga gilid ng kanilang balbas, o sugatan ang kanilang katawan. Dapat silang ibukod para sa kanilang Diyos, at hindi ipahiya ang pangalan ng kanilang Diyos, dahil ang mga pari ang naghahandog ng mga alay kay Yahweh sa pamamagitan ng apoy, ang pagkain ng kanilang Diyos. Kaya dapat silang ibukod. Hindi sila dapat mag-asawa ng sinumang babaeng bayaran at nadungisan, at hindi sila dapat mag-asawa ng isang babaeng hiwalay mula sa kanyang asawa, sapagkat ibinukod sila para sa kanilang Diyos. Dapat mo siyang ihandog sapagkat nag-aalay siya ng pagkain mula sa inyong Diyos. Dapat siyang maging banal sa iyong paningin, dahil ako, si Yahweh, na siyang naghandog sa inyo sa aking sarili, ay banal din. Sino mang anak na babae ng pari ang dudungis sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging isang babaeng bayaran ay ipinapahiya ang kanyang ama. Dapat siyang sunugin. Siya na punong pari sa kanyang mga kapatid na lalaki, kung kaninong ulo ibinuhos ang panghirang na langis, at ginawang banal upang magsuot ng mga natatanging kasuutan ng punong pari, ay hindi dapat guluhin ang kanyang buhok o punitin ang kanyang mga damit. Hindi siya dapat pumunta kahit saan na mayroong isang patay na katawan at dungisan ang kanyang sarili, kahit para sa kanyang ama o sa kanyang ina. Hindi dapat iiwan ng punong pari ang dako ng santuaryo ng tabernikulo o lapastanganin ang santuaryo ng kanyang Diyos, dahil ginawa siyang banal bilang punong pari sa pamamagitan ng panghirang na langis ng kanyang Diyos. Ako si Yahweh. Dapat mag-asawa ang punong pari ng isang birhen bilang kanyang asawa. Hindi siya dapat mag-asawa ng isang balo, isang babaeng hiwalay sa asawa, o isang babaeng bayaran. Hindi siya dapat mag-asawa ng ganitong mga uri ng babae. Maaari lang siyang mag-asawa ng isang birhen mula sa kanyang sariling lahi. Dapat niyang sundin ang mga patakarang ito, upang hindi niya madungisan ang kanyang mga anak sa kanyang lahi, sapagkat ako si Yahweh, na naghandog sa kanya para sa aking sarili. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sinasabi, sabihin kay Aaron at sabihin niya, sinuman sa iyong mga kaapu-apuhan hanggang sa buong salinlahi nila ang may kapansanan sa katawan, hindi siya dapat lumapit upang ihandog ang pagkain ng kanyang Diyos. Hindi dapat lumapit kay Yahweh ang sinumang taong may kapansanan sa katawan, gaya ng isang taong bulag, isang taong pilay, isa na ang anyo ay nasira o pumangit, isang taong pilay ang kamay o paa, kuba o taong unano, o isang taong may kapansanan sa kanyang mga mata, o may isang sakit, pamamaga, galis, o napinsala ang mga pribadong bahagi. Walang tao sa mga kaapo-apuhan ni Aaron na pari na may kapansanan ng katawan na maaaring lumapit upang magsagawa ng mga paghahandog sa pamamagitan ng apoy para kay Yahweh. Ang isang taong iyon ay may kapansanan sa katawan, hindi siya dapat lumapit upang ihandog ang pagkain ng kanyang Diyos. Maaari niyang kainin ang pagkain ng kanyang Diyos, maging ang ilan sa mga kabanal-binalan o ilan sa banal. Gayunman, hindi siya dapat pumasok sa loob ng kurtina o lumapit sa altar, dahil siya ay may kapansanan sa katawan, upang hindi niya madungisan ang aking banal na lugar, dahil ako si Yahweh, ang siyang naghandog sa kanila para sa aking sarili. Kaya sinabi ni Moises ang mga salitang ito kay Aaron, sa kanyang mga anak na lalaki, at sa lahat ng mga tao ng Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sinasabi, sabihin kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki, pagsabihan silang lumayo mula sa mga bagay na banal ng mga tao ng Israel,
na inihahandog nila sa akin. Hindi nila dapat lapastanganin ang aking banal na pangalan. Ako si Yahweh. Sabihin sa kanila, sinuman sa inyong mga kaapu-apuhan sa buong angka ng inyong mga tao na marumi kapag lumapit siya sa mga banal na bagay na inihandog ng mga tao ng Israel kay Yahweh, dapat ihiwalay ang taong iyon mula sa harap ko. Ako si Yahweh. Wala sa mga kaapu-apuhan ni Aaron na may nakakahawang sakit sa balat o isang impeksyong dumadaloy mula sa kanyang katawan, ang maaaring kumain ng alinman sa mga alay na ginawa para kay Yahweh hanggang siya ay malinis. Sino man ang hahawak sa anumang bagay na marumi sa pamamagitan ng paghawak sa patay, o sa pamamagitan ng paghawak sa isang lalaking may daloy ng semilya, o sino mang hahawak ng anumang hayop na gumagapang na nagpaparumi sa kanya, o sino mang tao na nagpaparumi sa kanya, maging anumang uri ng karumihang ito. Pagkatapos ang pari na hahawak sa anumang marumi ay magiging marumi hanggang gabi. Hindi siya dapat kumain ng anumang mga banal na bagay, maliban lang kung pinaliguan niya ang kanyang katawan sa tubig. Kapag lumubog na ang araw, magiging malinis siya. Maaari siyang kumain mula sa banal na mga bagay pagkatapos ng paglubog ng araw, dahil ang mga ito ay kanyang pagkain. Hindi siya dapat kumain ng anumang bagay na natagpo ang patay o pinatay ng mga mababangis na hayop, kung saan madudungisan niya ang kanyang sarili. Ako si Yahweh. Dapat sumunod ang mga pari sa mga tagubilin ko, o magkakasala sila at maaaring mamatay dahil sa paglapastangan sa akin. Ako si Yahweh, na siyang naghahandog sa kanila sa aking sarili. Walang sino mang hindi kapamilya ng pari, maging ang mga bisita ng isang pari o kanyang mga inupahang tagapaglingkod ang maaaring kumain ng anumang bagay na banal. Ngunit kung bumili ang isang pari ng alipin sa kanyang sariling pera, maaaring kumain ang aliping iyan mula sa mga bagay na inihiwalay para kay Yahweh. At ang mga miyembro sa pamilya ng pari at mga aliping ipinanganak sa kanyang bahay, maaari din silang kumain kasama niya mula sa mga bagay na iyon. Kung ikinasal sa isang hindi pari ang anak na babae ng isang pari, hindi siya maaaring kumain ng anumang banal na ambag na mga handog. Ngunit kung isang balo ang anak na babae ng pari, o hiwalay, at kung wala siyang anak, at kung babalik siya upang manirahan sa bahay ng kanyang ama gaya noong kanyang kabataan, maaari siyang kumain mula sa pagkain ng kanyang ama. Ngunit walang sino mang hindi pamilya ng pari ang maaaring kumain mula sa pagkain ng pari. Kung kumain ang isang tao ng isang banal na pagkain na hindi ito nalalaman, dapat niyang bayaran ng pari para rito. Dapat niyang dagdagan ng ikalimang bahagi ito at ibalik ito sa pari. Hindi dapat bastyusan ng mga tao ng Israel ang mga bagay na banal na itinaas at inihandog kay Yahweh. At idudulot ang kanilang sarili upang dalhin ang kasalanang gagawin silang may sala sa pagkain ng banal na pagkain, dahil ako si Yahweh, na siyang naghahandog sa kanila sa aking sarili. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sinasabi, sabihin kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki, at lahat ng mga tao ng Israel. Sabihin sa kanila, sinumang Israelita, o isang banyaga na naninirahan sa Israel, kapag maghahandog sila ng isang alay, kahit na ito ay para tuparin ang isang panata o kahit na ito ay isang kusang handog, o maghahandog sila kay Yahweh ng isang handog na susunugin, kung ito ay tatanggapin, dapat silang maghandog ng isang lalaking hayop na walang kapintasan mula sa baka, tupa, o mga kambing. Pero hindi ninyo dapat ialay ang anumang may kapintasan. Hindi ko ito tatanggapin sa ngalan ninyo. Sino mang maghandog ng alay para sa pagtitipon-tipon ng handog mula sa maraming tao o sa kawan ni Yahweh para tuparin ang isang panata, o bilang isang kusang handog, dapat wala itong kapintasan para tanggapin. Dapat walang depekto ang hayop. Hindi kayo dapat maghandog ng mga hayop na bulag, baldado, o lumpo, o mayroong mga kulugo, mga sugat, o mga galis. Hindi ninyo dapat ihandog ang mga ito kay Yahweh bilang alay sa pamamagitan ng apoy sa altar. Maaari ninyong ihandog bilang kusang handog ang isang lalaking baka o kordero na sira ang anyo o maliit, ngunit ang isang handog na katulad niyan ay hindi tatanggapin para sa isang panata. Huwag maghandog kay Yahweh ng mga hayop na may bagbog, durog, sira o hiwa sa mga pampaanak na bahagi.
Huwag ihandog ang mga ito sa inyong lupain, at huwag tanggapin ang mga ito mula sa kamay ng isang dayuhan bilang pagkaing inihandog sa Diyos, dahil may mga depekto o kapintasan sa mga ito. Hindi ko tatanggapin ang mga ito sa ngalan ninyo. Nakipag-usap si Yahweh kay Moises at sinabi, kapag ipinanganak ang isang guya o isang tupa o isang kambing, dapat itong manatili sa kanyang ina ng 7 araw. Pagkatapos mula sa 8 araw, maaaring tanggapin ito bilang isang alay para sa isang handog na gawa sa apoy kay Yahweh. Huwag pumatay ng isang baka o tupang babae kasama ang kanyang anak sa ganitong araw. Kapag mag-aalay kayo ng isang handog ng pasasalamat kay Yahweh, dapat kayong mag-alay nito sa isang katanggap-tanggap na paraan. Dapat itong kainin sa ganitong araw na inihandog ito. Hindi kayo dapat magtira nito hanggang sa susunod na umaga. Ako si Yahweh. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga kautusan at tuparin ang mga ito. Ako si Yahweh. Huwag dapat ninyong ilagay sa kahihiyan ang aking banal na pangalan. Dapat akong kilalanin bilang banal ng mga bayan ng Israel. Ako si Yahweh na inaalay ko sa inyong sarili, na siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh. Bagong tipan. Mark 15:1-32. Maagang-maaga pa nagtipon-tipon na ang mga punong pari kasama ang mga nakatatanda at mga eskriba, at ang buong konseho ng Sanhedrin. Pagkatapos ay iginapos nila si Jesus at inilabas siya. Ipinasa nila siya kay Pilato. Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sinagot niya siya, "Kung iyan ang sinasabi mo." Nagpalabas ang mga punong pari ng maraming mga bintang laban kay Jesus. Tinanong siya muli ni Pilato, "Wala ka bang maibibigay na kasagutan? Nakikita mo ba kung ilan ang mga inilalabas nilang mga bintang laban sa iyo?" Ngunit hindi na muling sinagot ni Jesus si Pilato, at dahil doon, namangha siya. Ngayon sa panahon ng pista, kadalasang nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggong hiniling nila. Doon, sa kulungan kasama sa mga manghihimagsik, kabilang sa mga mamamatay tao na kasapi sa rebelyon, ay isang lalaking nagngangalang Barabas. Pumunta ang maraming tao kay Pilato at nagsimula silang humiling sa kanya na gawin niya ang ginagawa niya noong mga nakaraang panahon. Sinagot sila ni Pilato at sinabi, "Gusto ba niyong palayain ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" Dahil alam niyang dahil sa inggit ng mga punong pari kay Jesus kung kaya siya ay ipinasa sa kanya. Ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang maraming tao para isiga na si Barabas ang dapat palayain. Sinagot silang muli ni Pilato at sinabing, "Ano ngayon ang gagawin ko sa hari ng mga Hudyo?" Sumigaw silang muli, "Ipako siya sa krus." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Anong kasalanan ang ginawa niya?" Ngunit mas lalo nilang isinigaw, "Ipako siya sa krus." Gusto ni Pilato na malugod ang mga tao kaya pinalaya niya si Barabas sa kanila. Hinampas niya si Jesus at ibinigay siya upang maipako sa krus. Dinala siya ng mga kawal sa loob ng patio, ng kwartel, at tinawag nila ang buong hukbo ng mga kawal. Nilagyan nila si Jesus ng balabal na kulay lila, at gumawa sila ng isang koro ng gawa sa tinik at ipinatong ito sa kanyang ulo. Nagsimula silang saluduhan siya at sinabi, "Mabuhay, hari ng mga Hudyo." Hinampas nila ang kanyang ulo ng tambo at dinuraan siya. Nagluhod-luhuran silang nagpakita ng paggalang sa kanya. Nang matapos nila siyang kutsain, tinanggal nila mula sa kanya ang balabal na kulay lila at inilagay sa kanya ang kanyang mga damit, at pagkatapos inilabas siya upang ipako sa krus. Pinilit nilang tumulong ang isang taong dumaan na galing sa bukid na nagngangalang Simon na taga Cyrene, ang ama ni Alejandro at Rufo. Pinilit nila siyang pasanin ang krus ni Jesus. Dinala si Jesus ng mga kawal sa lugar na kung tawagin ay Golgotha, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo. Inalok nila siya ng alak na may halong mira, ngunit hindi niya ito ininom.
Ipinako nila siya at pinaghati-hatian ang kanyang kasuutan sa pamamagitan ng pagsasapalaran upang malaman kung anong parte ng kasuutan ang makukuha ng bawat kawal. 3 oras na nang siya ay ipinako nila. Sinulat nila sa isang karatula ang bintang laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Kasama niyang ipinako sa krus ang 2 magnanakaw, isa sa kanan niya, at isa sa kaliwa. At naisakatuparan ang kasulatan na nagsasabing, at siya ay ibinilang sa mga suwail. Ininsulto siya ng mga taong dumaraan, umiiling ang kanilang mga ulo at sinasabi, "Oy! Ikaw nawawasak sa templo at magtatayo muli nito sa loob ng 3 araw, iligtas mo ang iyong sarili at bumaba ka mula sa krus." Sa ganoong paraan din ay kinukutya siya ng mga punong pari, kasama ng mga eskriba, at sinabi, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hayaan nating bumaba mula sa krus ang Kristo, ang Hari ng Israel, nang makita natin at mapaniwala tayo. Pati ang mga kasama niyang nakapako sa krus ay nilalay rin siya. Mga awit, Psalm 31:19-24. Napakadakila ng iyong kabutihang hinanda mo para sa mga sumasamba sa iyo, na tinupad mo para sa mga nagkukubli sa iyo sa harap ng buong sangkatauhan. Sa kanlungan ng iyong presensya, ikinukubli mo sila mula sa mga balakin ng mga tao. Ikinukubli mo sila sa isang kanlungan mula sa marahas na mga dila. Purihin si Yahweh, dahil ipinakita niya sa akin ang kanyang kagilahil-alas na katapatan sa tipan noong ako ay nasa isang nilusob na lungsod. Kahit na nabanggit ko sa aking pagmamadali, ako ay napalayo mula sa iyong mga mata, gayunpaman din inig mo ang aking pagmamakaawa, nang ako ay dumaing sa iyo. O, ibigin si Yahweh, kayong lahat ng mga matatapat na tagasunod. Iniingatan ni Yahweh ang tapat, pero pinagbabayad niya ng buo ang mapagmataas. Maging matatag at panatag, lahat kayo na nagtitiwala kay Yahweh para sa tulong. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ng may paggalang, kinikilala ang tawag sa kabanalan at paglilingkod tulad ng ipinakita sa Levitiko. Kung paanong itinangi ang mga pari, naway iukol din namin ang aming buhay sa iyo, na namumuhay sa paraang sumasalamin sa iyong pag-ibig at katotohanan. Sa harap ng mga pagsubok, tulad ng nakita sa salaysay ni Marcos tungkol sa pagdurusa ni Kristo, bigyan mo kami ng lakas at tapang upang magtiis, na naaalala na ang aming pag-asa ay nasa iyong kaligtasan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong kabutihan at magpalakas loob sa isa't isa, tulad ng paalala sa amin ng awit 31 tungkol sa iyong matibay na pag-ibig. Hayaang maghari ang iyong kapayapaan sa amin, Panginoon. Amen.